Hindi lahat ng problema sa pagsasama ng mag-asawa ay dahilan para maideklarang void ang kasal. Sa kasong Marcos versus Marcos, nilinaw ng Supreme Court kung kailan masasabi na may psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Ano nga ba ang tamang pamantayan? Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kaso ng Marcos versus Marcos. Isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema na inilabas noong October 19, 2000. Ang pangunahing issue sa kasong ito ay kung sapat ba ang ebidensyang iniharap upang maideklarang void ang kasal dahil sa psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Dito, nagpakasal ang mga partido at nagkaroon ng mga anak. Kalaunan nagkaroon ng marital conflicts, kabilang ang mga aligasyon ng irresponsibility, kawalan ng sapat na suporta, behavioral and personality issues, at paglala ng relasyon matapos ang pagbabago sa kanilang personal at profesional na sitwasyon. Ang petisyon para sa Declaration of Nullity ay inihain sa Regional Trial Court na nagdeklara na ang kasal bilang void batay sa psychological incapacity. Subalit, iniakyat ang kaso sa Court of Appeals. Binaligtad ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. Ini-apply ng CA ang mahigpit na pamantayan na itinakda sa naunang jurisprudence, partikular ang mga guidelines sa psychological incapacity, at sinabi nitong hindi sapat ang ebidensyang iniharap upang patunayan ang requisites ng Article 36. Ang kaso ay umakyat sa Supreme Court. Pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals. Nilinaw ng Korte ang ilang mahalagang prinsipyo. Hindi mandatory ang personal psychological examination. Hindi kinakailangan na personal na ma-examine ng psychologist ang respondent sa bawat kaso. Maaaring umasa ang hukuman sa kabuuan o totality of evidence. Subalit hindi sapat ang mga karaniwang problema sa pagsasama. Ayon sa Supreme Court, ang psychological incapacity ay hindi simpleng pagiging irresponsable, pagiging immature, pagkakaroon ng marital conflicts, pagkawala ng trabaho, o pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ito kapalit ng divorce. Pangatlo, may tatlong mahalagang requisites upang maging valid ang Declaration of Nullity sa ilalim ng Article 36. Kailangang mapatunayan na ang psychological incapacity ay grave o seryoso at talagang nakakaapekto sa kakayahang gampanan ng essential marital obligations. Mayroong juridically antecedent. Ito ay umiiral na bago pa ang kasal kahit maaaring lumitaw lamang pagkatapos ng kasal. At ang psychological incapacity ay incurable. Hindi kayang maayos o malunasan ang psychological incapacity. Sa kasong ito, sinabi ng Supreme Court na hindi napatunayan ng ebidensya na ang mga problemang inilahad ay nag-ugat sa isang psychological condition na umiiral na simula ng kasal at may katangiang grave at incurable. Kaya't nanatiling valid ang kasal. Ang mahalagang aral sa kasong ito, ang Article 36 ay hindi remedyo para sa simpleng marital failure. Hindi lahat ng toxic o problematic na relasyon ay may psychological incapacity. Mahalaga ang malinaw, kumpleto, at consistent na ebidensya. Psychological incapacity ay isang legal concept, hindi lamang emosyonal o situational difficulty. Ang Marcos versus Marcos ay bahagi ng patuloy na paglinang ng jurisprudence sa Article 36 mula sa mga naunang kaso hanggang sa mas bagong doctrinal refinement sa Tan Andal versus Andal, kung saan nilinaw na ang psychological incapacity ay isang legal, hindi purely medical na konsepto. Sa madaling salita, ipinapakita ng kasong ito na ang Declaration of Nullity ay hindi basta-basta ibinibigay. Kailangan ang mahigpit na pagsusuri at sapat na ebidensya upang mapatunayan na ang psychological incapacity ay grave, antecedent at incurable.
Kung nais ninyong matuto pa tungkol sa nullity of marriage, annulment at iba pang family law topics, i-like at subscribe ang ating channel para sa mas marami pang malinaw at neutral na paliwanag sa batas. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lasila.